So, erap to po mga kapatid. At tayo po ay magpapatuloy dito po sa pinag-aaralan natin sa book ng Ezra. At nakita po natin na ang mga pangyayari pong ito ay isinulat ng author po na ito na wala pong iba kung hindi si Ezra. Isa po siyang scribe, isa siyang Levite, at nakaka-amaze lang sapagkat ang mga pangyayari pong ito, 'di ba, ay talagang tinutukan po niya, isinulat po niya na kahit wala pa siya dito sa mga pangyayaring ito, kasi it will marami pang mga panahon, 'di ba, yung mangyayari bago natin siya makita or makilala. Pero ito ay ipinen na niya, 'di ba, sa kapanahunan na iyon, na makikita po natin yung kwento ng muling pagbabalik, 'di ba, ng mga Hudyo sa Jerusalem, yung mga nabihag, 'di ba, ng mga Hudyo, particularly doon po sa mga taga Judah, sa kanila pong pagbabalik sa Jerusalem. At nakita natin, 'di ba, kagabi yung ang dami-dami po nilang nagsibalikan. Marami din po silang mga dala, 'di ba, na mga kagamitan. Siyempre kasama na yung mga personal, 'di ba, na mga kagamitan po nila, plus yung mga kagamitan pa sa temple, plus yung mga mga kaloob, 'di ba, sa kanila. So talagang napakalaking napakalaking paglalakbay, 'di ba, yung kanila pong ginawa. Si Lolo, naghihiyaw, malaking paglalakbay yung kanila pong ginawa, at nakita rin po natin, 'di ba, na marami po silang mga dalang kabayo, mola, yung mga ganon, kamelyo, asno. So marami pong mga yung kanilang pagbabalik, 'di ba, sa Jerusalem, kung ang gamit po nila ay na transportation ay yung dito sa yung land transportation, just imagine na lang na maraming panahon ng paghahanda ang kanilang iginugol bago pa sila makabalik. And we remember, 'di ba, na 70 years, 'di ba, na nandoon na sila sa lupain na yon. So probably nakapag-establish na talaga, 'di ba, sila ng kanilang mga buhay. So may mga may mga bumalik, meron din naman yung nag-decide, 'di ba, na manatili. May mga ganyan kahit sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba, nung naging open na yung Israel para doon po sa mga nasa ibang mga lugar or mga bansa. May mga 'di ba, may mga nagsibalikan. Napakaraming mga Hudyo mula sa Iran, mula sa Iraq, 'di ba, mula sa Lebanon, mula diyan sa Africa, 'di ba, sa Morocco, saan pa, sa Syria. So na-scattered sila, 'di ba, na-scattered sila, pero may mga naiwan, may mga naiwan na mga hindi sila nag-decide, 'di ba, na bumalik dito po sa
sa Israel. Sa kapanahunan po ng pinag-aaralan po natin dito po sa Ezra, parang napakahirap bumalik, 'di ba, para sa kanila, sapagkat nakapag-establish na sila ng buhay sa lugar na kung saan nandoon sila, 'di ba? Kahit sila po ay mga bihag, alam naman po natin, 'di ba, na malaya po nila na maayos naman, 'di ba, yung kanilang kalagayan, kasi sa kapanahunan po na ito, 'di ba, alam po natin na kahit doon po sa Babylonian captivity po nila, meron pong katulad nila Daniel, 'di ba, at ang kanyang mga kaibigan ay nagse-serve, 'di ba, sa king, or doon sa mga sa ruling ng Babylon, no? At maging nung natalo na itong Babylonian Empire, 'di ba, ng Persian, nandyan pa rin, 'di ba, yung kanilang yung kanilang yung anong tawag doon, yung influence, 'di ba, ng mga tao po na ito, na katulad po nila Daniel. Tapos dumating pa itong si Esther, 'di ba, sa Persian Kingdom. So napaka ayos na supposed to be, 'di ba, ng kanila pong mga buhay, at ewan ko lang, 'di ba, kung sa atin siguro mangyari yung katulad ng nangyari po sa kanila, kasi pwedeng mag-o-offer sila, 'di ba, ng citizenship. Tapos kung babalik ka sa Jerusalem sa kapanahunan na yun, 70 years na yun, na anong tawag doon, yung barren, yung land. 70 years na hindi na cultivate yung land, 70 years na, alam mo yun, puro ruins yung kanilang madarat nandoon. Yung lupain nga lang na isang taon na hindi makukultivate, or yung isang taon na, alam mo yun, na hindi siya naalagaan, 'di ba? Grabe na yung mga tumutubong mga doon, no? Mga tumutubong mga ang tawag doon, mga grass, magiging masukal na, 'di ba, yung lupain, at just imagine na 70 years ito. So yung kanilang madaratnan sa Jerusalem, puro ruins yun, kasi pinagsusunog yun, 'di ba, ng Babylon, na sumakop sa kanila. So paano ka magre-rebuild ngayon, 'di ba, paano ka magsisimula ng buhay? So we can understand those people na mas prefer nila na mag-stay na lang, kasi nandun na yung kanilang kabuhayan, nandun na yung kanilang alam mo yun, na napaibig na siguro marahil sila doon sa lugar. Pero na alam po natin na marami rin yung nagsibalikan, 'di ba, sa Jerusalem. Mas prefer po nila na panghawakan, 'di ba, kung anong bansa or anong lugar sila, 'di ba, inilagay ng Panginoon. At pagdating po nila sa Jerusalem, nabasa po natin, 'di ba, na they have the plan of rebuilding, 'di ba, yung temple, kasi maraming trabaho, maraming gagawin. Pagdating nila sa Jerusalem, na puro mga ruins na yung kanilang madarat nandoon. Of course, they will first secure yung kanilang kabahayan, 'di ba, kung saan sila magi-stay, yung kanilang magiging kabuhayan, 'di ba, saan sila kukuha ng ganito, saan sila kukuha ng ganyan. So maintindihan natin na bago lahat sa kanila. And take note, itong mga babalik, 'di ba, na mga kung may mga bumalik man, 'di ba, may mga edad na ito, 'di ba, may mga edad na, at karamihan sa kanila ay mga bata pa, mga bata pa. At makita po natin as we go on sa pag-aaral po natin na kahit doon sa pag-build nila, 'di ba, ng kahit lang katulad, 'di ba, ng temple, mga bata pa yung mga nandudoon, na nagkaroon lang ng glimpse siguro, nakita nila, nag-register, 'di ba, sa kanilang mga iisip yung dating temple, 'di ba, na binild nitong si Solomon. So kung 10 years old sila nung sila ay umalis sa Jerusalem,
plus 70 years, mga matatanda na to, 'di ba, nang sila po ay makabalik, no? So it's really a very interesting scenario, 'di ba, yung nakikita po natin dito. Tayo nga lang, ilang taon tayong hindi nakakauwi minsan, 'di ba, sa Pilipinas, tapos pagbalik natin doon, ang dami nang nabago, napakarami ng mga nabago. Minsan nga pag tumitingin po ako sa Facebook, yung alam mo yun, yung nag-iba na yung itsura niya, 'di ba, yung parang tumanda na, yung mga ganun. Kaya nga tanong ko, kung nakikita rin ba kaya nila yung yung itsura ko sa ngayon, sinasabi din ba kaya ng mga taong nakakilala sa akin na, ay, siya na ba yun? Tumanda na talaga siya, di ba, yung mga ganon. Ilang taon lang yun, mga kapatid? 70 years, di ba, yung 70 years nilang hindi nabalikan, hindi nakita, 'di ba? Naalis sila dito sa lugar na kung saan ay probably yung kanilang mga kanununuan na unang o yung mga parents siguro nila, yung mga grandfathers nila, yung mga elders nila ay wala na. 'Di ba? Na siguro na nagkandamatayan na doon sa lugar na pinagdalhan sa kanila, no? At nakita po natin na sabi po dito sa chapter 3 na nung panatag na silang naninirahan, 'di ba? Doon po sa naninirahan sa Jerusalem at sa kanilang mga bayan, so na-establish na nila yung kanilang buhay, no? Hindi natin alam kung ilang taon po ito, 'di ba? Kasi mga siguro pa sa atin na nagsisimula, 'di ba, yung kasi may naman sila, 'di ba, may mga baon naman sila na kabuhayan po nila. So sabihin na lang natin mga 1 year siguro, 'di ba, na okay na yung kanilang yung kanilang kalagayan or more, 'di ba? Saka po sila nag-usap-usap at nag-meeting ulit, nagtipon sa Jerusalem. At ang una po nilang binild as according to their plan, 'di ba, na dapat temple, pero ang una po nilang nakita na immediate, 'di ba, na dapat po nilang itayo is yung altar, 'di ba, ni Yahweh. Yung alam mo yun, yung mahirap yung kanila pong gagawin at hindi po sila sigurado, 'di ba, sa plano po nila, 'di ba, na pagtatayo doon po sa temple, kasi automatically may mga may mga kontra diyan, at alam po natin sa katulad ng mga napag-aralan po natin, 'di ba, na may mga kontra nga talaga at matagal na panahon, 'di ba, na nagpaapekto sila doon po sa mga kumontra. It took them 16 years, more 16 years yung kanilang disappointment na hindi po sila gumawa, at nakita po natin na after that period of years na nagpaapekto sila doon po sa mga kumukontra, may nagpursige, may naglead, 'di ba, sa kanila upang muli po nila, 'di ba, nagawin yung kanilang purpose ng pagbalik sa Jerusalem. So dito sa verse 7 ng chapter 3, sabi po dito, kumuha sila ng mga swelduhang taga-tapyas ng bato at mga pintero. Taga-tapyas ng bato, kahirap na trabaho to, no? Sa kapanahunan na ito, madali na lang kasi may mga machines, pero sa kapanahunan po nila, mano-mano, 'di ba, yung kanilang ginagawa, at swelduhan, sabing ganun, so probably arawan or depende, o lingguhan, depende sa kanilang usapan, pero may mga trabahador kinuha po sila, mga karpentero. Nagpadala rin sila ng mga pagkain, inumin at langis sa mga taga-Sidon at taga-Tiro bilang bayad sa mga punong cedar na dadalhin ng mga barko mula sa Lebanon patungo sa daungan ng Joppa, sa Jaffa, dito so from Lebanon to Jaffa, sa Tel Aviv. Sa Tel Aviv to,
So may barko, no, may sabi dito may barko, so may may pagsasakyan, 'di ba, yung mga sinasabi po nila na kinukuha nila, 'di ba, ng mga kahoy sa Lebanon. So maganda po yung kanilang maganda yung kanilang samahan dito, no? Hindi sila nag-aaway, 'di ba, na katulad, 'di ba, sa mga nangyayari sa kapanahunan po na ito. Alam naman din po natin, 'di ba, na yung Lebanon is divided into 3 groups yata 'yon, no? 3 groups, yung mga Druze, may mga sarili po silang mga community, at alam po natin, 'di ba, na ang mga Druze, kung saan sila naka-base, nandun yung kanilang allegiance, no, nandun yung kanilang nandun yung kanilang loyalty, no. So may mga Christian at may mga yung sinasabi, 'di ba, na mga yung mga Hezbollah, yung mga nila tawag sa kanila, Sunni ba? Yun, may mga ganun, 'di ba, na mga groups. Sa kapanahunan siguro nila ay sa kapanahunan na pinag-aaralan po natin ito, 'di ba? Maganda po yung ugnayan, 'di ba, ng mga tao dito sa lugar po na ito at sa lugar, 'di ba, ng Lebanon, kung kaya't may mga ganito, 'di ba, na mga nababasa po tayo, no? Nagpadala ng mga pagkain, ng mga inumin, itong mga Israelita, itong mga Hudyo na ito, para doon sa nagagamitin, doon sa pagpuputol ng kahoy, doon sa pagsasakay, 'di ba, sa mga manggagawa ng trabaho po na ito, no? Kaya nagsimula na silang magtrabaho pagsapit ng ika-2 buwan ng ika-2 taon mula nang makabalik sila sa dating kinatatayuan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. So sabi ko nga po kanina, 'di ba, na after 1 year, pero dito makikita po natin ika-2 taon, no, 2 years, no, 2 years, 2 years pa, bago sila nakapag simula, 'di ba, ng kanila pong gagawin, no. So plinano po siguro nila, 'di ba, mga ilang usap-usap po, yung siyempre tinignan pa nila yung lugar, ano yung mga dapat unahin, 'di ba, ano yung mga kakailanganin. So talagang napakalaking project kasi nito, 'di ba, yung kanila pong gagawin. Sino yung mga gagawa, 'di ba? Kailangan maghanap ng mga worker, kasi ang ipapatayo mo ay hindi lang naman basta ordinary, 'di ba, na establishment. Ang ipapatayo po nila ay yung templo, 'di ba, ng kanilang Diyos na si Yahweh, no? So sabi dito, sama-samang nagtrabaho si Zorobabel na anak ni Shealtiel. Si Lolo, ang lakas ng hiyaw. Shealtiel at Josue na anak ni Josadak, kasama ang iba pa nilang mga kababayan, gayon din ang mga pari at Levita, no? Sa katunayan, kasama sa gawaing ito ang lahat ng bumalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag, no? Lahat ng mga kasama doon po sa bumalik, ay kasama po dito po sa gawain po na ito. Kaya ayun kasi yung purpose, 'di ba, ng kanilang pagbalik, no? So yun yung project, ito yung kanilang gagawin. So they participated, 'di ba, sa gawain po na ito. Sa katunayan, sabi dito, kasama sa gawain ito ang lahat ng bumalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Inatasan nilang mamahala sa pagtatayo ng templo ng Diyos ang mga Levita na ang edad ay 20 taon pataas. 20 taon pataas. So mga bata na ito, 'di ba? Mga baguhan na hindi na nila nakita yung hindi na nila nakita yung original na itsura,
'di ba, ng temple. So may mga ruins naman doon, 'di ba? So probably ay doon po sila magbabase, at may edad na naman na mga bata pa nung sila ay umalis or nung sila po ay nabihag. So paano nila yun ngayon gagawin? So may mga nakatoka, 'di ba, sa sabi dito sa pamamahala doon po sa pagtatayo ng templo ng Diyos. So ang mga nagtatrabaho sa pagtatayo ng templo ng Diyos ay pinamahalaan ni Josue at ng kanyang mga anak at mga kamag-anak, kasama sina Kadmiel at ang kanyang mga anak mula sa angkan ni Hodavias, kasama rin ang mga anak ni Henadad, ang mga Levita at ang kanilang mga anak at mga kamag-anak. So ito mga pangalan ito ng mga tao na marami po sa kanila hindi natin kilala na, 'di ba? Pero sa panahon po nila, kilala po nila, 'di ba, kung sino po yung kanilang mga itatayo bilang mamamahala, no? So yung mga tao po na ito ay malaki po yung kanilang ginampanan dito sa pagtatayo sa muling pagtatayo sa templo, 'di ba, ng Diyos, no? Sa templo ni Yahweh. Kaya every time na pumupunta tayo, 'di ba, sa Jerusalem, lagi po nating nakikita yung paghihirap, 'di ba? Grabe lang talagang kadaming kwento, 'di ba, ang Jerusalem, no? Ilang buhay yung nawala diyan, napakarami pong mga buhay yung nabuwis, 'di ba, mga dugo na talagang nabuwis, 'di ba, para po sa lugar po na iyan. Magmula pa dito po sa ating mga pinag-aaralan, no? Ngayong mga paghihirap po nila, kahirap kumpunihin, 'di ba, yung sirana, no, na alam mo yung renovation. Mas mahirap yun kaysa sa magtayo ka ng bago, 'di ba? Mas madaming gawain yung magpapa-renovate ka kaysa doon sa magtayo ka na lang ng bago sana. Pero hindi kasi ganoon yung gagawin nila, 'di ba? Kasi pag sa renovation, 'di ba, doble-doble yung gastos mo doon, doble-doble yung labor. Kasi mag-aalis sila ng mga gamit, 'di ba? So panibagong bayad 'yon, tapos saka magtatayo ulit. So doble-doble, 'di ba, kapag renovate. Ito, ang gagawin po nila, muli po nilang itatayo. Nandun na yung foundation. Hindi natin alam kung ilan yung mga foundation na nasira, pero kailangan nilang ayusin yon, di ba? Kailangan nilang ayusin yung foundation para yung itatayo po nilang temple hindi agad masisira. So kailangan talaga ng matinding matinding pagpaplano. Yung establishment na walang maayos na plano, magkakaproblema yan, or magkandasira-sira agad-agad yan, no? Pero dito makikita po natin na may mga tao talaga silang inatasan na mamahala, no? At dapat yung itatayo nilang mamahala talagang may kaalaman din doon sa kanyang ginagawa or doon sa kanyang tungkulin, no? Sabi dito, nang inilalagay na ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ni Yahweh. So ito yung sinasabi ko po kanina, mga kapatid, na importante yun, no? Yung foundation. Sa kahit na anong klaseng binibuild, mapabahay man or whatsoever, kahit mga sasakyan, mga ganun, di ba? Foundation yung unang binibuild. Dapat matibay yon, dapat maganda yon. Kasi kung hindi maganda yung foundation, magkakaproblema lang talaga siya, di ba? Magkakaproblema kung ano man yung gagawin, masisira siya, no? At dito alam po natin na sira ang foundation, sira yung pundasyon ng temple,
no? Sapagkat sabi dito, inilalagay nila. So, nang inilalagay na ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ni Yahweh, sinira. Ang lalaking mga, grabe lang talaga yung mga dumating na mananakop, di ba? Grabing kasolid ng foundation po na yon, pero nagawa po nilang sirain. Di ba? Nagawa nilang sirain. Wala pa. Ewan ko kung may mga bomba na sila sa kapanahonan na yun, kasi di ba, yung mga bomba ngayon talagang sinisira yung buong building. At hindi lang yung buong building, maging doon sa kaila-ilaliman, di ba, ng kahit na anong klaseng ipinapatayo, di ba, sa kapanahunan po na ito, nakita natin yan, di ba, sa war, yung recent na war ngayon, kung paano po bumabagsak yung mga building, di ba, kung paano nila pinapasabog yung mga tunnels, no? So grabe po yung kalakas, yung mga bomba, so, sa kapanahunan po na ito. At sa kapanahunan nila, nagawa po nilang yung mga mananakop, nagawa nilang sirain, 'di ba, yung pundasyon, 'di ba, ng templo, no? At alam po natin na si Nebuchadnezzar, 'di ba, pinagkukuha niya kahit yung lahat ng mga mahalagang bagay, 'di ba, sa temple, at sinira pa nila, 'di ba, yung temple, no? So sabi dito, pumuwesto na ang mga nakabihis na pari, hawak ang kanilang mga trompeta, pati ang mga Levita na anak ni Asaph, na hawak ang kanilang mga pumpyang. Nagpuri sila kay Yahweh ayon sa parang itinuro ni Haring David ng Israel. Nagsagutan sila sa pag-awit ng mga papuri at pasasalamat kay Yahweh. Nagsagutan sila sa pag-awit ng mga papuri at pasasalamat kay Yahweh. Sa kapanahunan na ito, 'di ba, mga kapatid? Ewan ko kung very familiar or ginagawa ninyo ito, or may mga nakita kayo na ganito po yung ginagawa. 'Di ba, sa pag nilalagay na yung foundation, 'di ba, kunyari ng bahay, may mga naglalagay ng mga coins, 'di ba? May mga naglalagay ng alam mo 'yun, yung mga yung may-ari, siya yung unang maglalagay ng bato, 'di ba? Yung mga pamahiin na ginagawa, no, doon sa ginagawang foundation. Pero dito makikita po natin, nung nilalagay daw yung foundation, wala silang ibang ginawa. Itong mga pari po na ito, itong mga Levita po na ito, itong mga awit na ito, maliban sa magpuri, 'di ba, kay Yahweh. Nakakita na po ba kayo ng ganon? Nagpapagawa ng bahay, 'di ba? At habang inaayos po yung foundation, habang lay out, 'di ba, kung saan ilalagay yung mga pundasyon, 'di ba, ng bahay, nagpupuri, 'di ba? Nananalangin, or alam mo 'yun, yung nagsasagutan daw sila sa papuri, umaawit, 'di ba, sa Panginoon, no? Sa mga churches ganyan madalas yung ginagawa yata, may mga dedication na ginagawa, pero maganda rin pala, 'di ba, na kahit na anong area, 'di ba, ng buhay ng isang mananampalataya, magpapatayo man siya ng bahay, kahit doon po sa foundation na ginagawa doon sa una pa lang, kahit sa pagbili ng mga materials and everything, 'di ba, ay alam po natin, 'di ba, na maganda po yung laging nagbibigay, 'di ba, ng papuri sa Panginoon. Ano yung laman ng kanilang papuri at pasasalamat? Sabi dito, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. No? Malakas na isinigaw ng lahat ng tao ang kanilang papuri kay Yahweh, sapagkat ang pundasyon ng templo ni Yahweh ay inilagay na. Pundasyon pa lang yun, mga kapatid, pero grabe na, 'di ba, yung kanilang pagpupuri. We can see the hunger, 'di ba, ng mga tao po na ito sa pagpupuri po kay Yahweh, kasi doon sa lugar na kung saan nabihag po sila, ay maaring
hindi po ganito yung feeling, 'di ba? Hindi ganito kalaya. Alam naman po natin, 'di ba, nasa Babylon noon sa panahon nila Daniel, kaya nga siya naitapon, 'di ba, sa den ng mga lions ay dahil meron po doon, 'di ba, na isang ruler na dapat kang magbow, dapat kang magpuri. Ayaw po ni Daniel, 'di ba, yung at ng kanyang mga alam mo 'yon, yung mga kasama po niya, yung ganito, 'di ba, kahit nga yung manalangin sila, kailangan pa silang pumunta doon sa kanilang secured na place, 'di ba? Pero nakita pa rin po sila, 'di ba, nananalangin, 'di ba? Nakita pa rin po sila na tumatawag sa Diyos, 'di ba, ng Israel. So hindi katulad dito na kahit takot po sila, 'di ba? Takot sila doon po sa mga nakapaligid po sa kanila. Probably may mga nag-occupy na, 'di ba, dito sa land na ito, iilan lang, 'di ba? Ay may mga ganon, 'di ba, sila na feeling. Pero ito, naitayo na yung foundation, yung pundasyon ng templo, at grabe po yung kanilang galak. Grabe yung kanilang kasiyahan, 'di ba? Sa atin kaya, sa mga mananampalataya, maganda talaga na ang foundation ay matatag, 'di ba? Ang pundasyon natin, 'di ba, sa lahat ng meron po tayo sa buhay na ito is God. At ito po yung kasiyahan natin. Ito yung kagalakan natin. So we can relate doon po sa joy na nararamdaman po nila sa mga oras na ito. 'Di ba? Sa mga oras na ito. Kasi kung tunay na ito kasi yung pinaka buod ng kanilang existence 'di ba? Ang Diyos. Kung nagniningning yung Diyos, 'di ba, sa buhay nila, alam nila na hindi sila pababayaan, 'di ba, ng Diyos po na ito, no? Kaya tell me a family, kahit sa kapanahunan po na ito, na ang foundation po niya is God. 'Di ba? Ang foundation ng family na ito is the Lord. Yan yung pamilya na matatag, yan yung pamilya na malakas, 'di ba? Yan yung pamilya na masaya, nandiyan yung pamilya na makikita mo yung fruits ng spirit, 'di ba, na nagniningning sa buhay nila, yung love, yung joy, yung gentleness, yung patience, yung kindness, yung self-control. Ang ganda-ganda lang, 'di ba? Na kaya wala talaga tayong dapat ikahiya sa Diyos na ito, kasi siya yung Diyos na ito yung kanyang ipinagkakaloob, 'di ba? Package deal, 'di ba, sa Lord, yung lahat ng mga bagay na ito, 'di ba? Kapag siya po yung foundation, 'di ba, ng buhay natin. Siya yung security natin. Hindi sa kung ano, hindi natin ito makikita sa kahit na ano man o kahit sino man, 'di ba, sa mundo po na ito, 'di ba, maliban sa Diyos, no? So sabi dito, marami sa matatandang pare, libita at pinuno ng mga angkan na nakakita sa unang templo ang umiyak ng malakas habang sinasaksihan ang paglalagay ng pundasyon ng bagong templo. So yung mga matatanda na ito na nakabalik at nasasaksihan nila, 'di ba, yung paglalagay ngayon sa pundasyon ng templo, mga bata pa ito, mga kapatid. Probably yung sinasabi ko nga pa, probably mga 10 years old siguro or 9 years old, yung may kamalayan ka na. Ano yung mga naalala ninyo nung nagre-register sa inyo, 'di ba? Yung alam mo na yung kaya mo nang i-identify, kaya mo nang ikwento, 'di ba, yung nakita mo, no? May mga alaala ba kayo nung mga 6, 7, 8, mga ganon? So mga bata pa, so siguro mga kung between 6 siguro or between 10 years old, 'di ba? Mas safe tayo doon sa 10 kasi 'di ba? Pumupunta na sila sa temple, o kaya 7 man, 'di ba, yung mga ganon. Pumupunta na sila, 'di ba, sa temple at nakita nila yung unang temple. Pero bakit sila umiiyak ng malakas ngayon dito?
'Di ba? Sabi dito, marami ring tao ang sumigaw ng may kagalakan dahil dito'y hindi na malaman kung alin ang sigaw ng kagalakan at alin ang sigaw ng pag-iyak, sapagkat ang ingay ng mga tao ay napakalakas na dinig sa malayo. So, grabing senaryo yun May mga umiiyak ng malakas, may mga sumisigaw, di ba, ng malakas. No? Pag pumupunta tayo sa Wailing Wall, lalo na pag holidays, di ba, napakasarap pakinggan yung kanilang pag-aawitan. Yung alam mo yun, in unison, di ba, na talagang umaawit din sila, di ba, ng napaka lakas, no? Tayo minsan pag-awit natin sa temple, 'di ba, ng God, parang walang kabuhay-buhay, 'di ba, yung mga ganun. Pero sa kanila, dinig hanggang sa malayo, 'di ba, yung kanila pong yung kanilang pagsigaw at pagpuri. Sabi dito, nang mabalitaan ng mga kaaway, may mga kaaway, no? Take note dito sa kaaway. Nang mabalitaan ng mga kaaway ng Judah at Benjamin na itinatayong muli ng mga bumalik mula sa pagkabihag ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, kinausap nila si Zerubbabel at ang mga pinuno ng mga angkan at sinabi sa kanila, tutulungan namin kayo sa pagtatayo ng templo sapagkat sinasamba rin namin ang inyong Diyos gaya ng pagsamba ninyo sa Kanya. Matagal na rin kaming nag-aalay ng handog sa Kanya simula pa noong panahon ni Haring Esarhaddon ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito. So, alam natin may mga tao nang pumunta doon at sila pala ito. Diba? At sinabi sa atin ng scripture na mga kaaway ito ng Judah at kaaway ito ng Benjamin. No? Una pa lang ay makikita po natin na mga kaaway itong mga tao po na ito. Pero ganito po yung kanilang sinasabi ngayon. Kinausap nila yung leader, diba? At sinabing tutulungan namin kayo. Kaya kami nandito dahil siya yung may hari na, sabi dito, may hari na nagngangalang Esarhaddon ng Assyria na nagdala sa, di ba, from Assyrian Empire to Babylonian Empire, di ba, to Persian Empire. So, itong mga tao na ito, medyo matagal na rin sila, di ba? Hindi sila isinama, di ba, doon po sa pagkabihag, dinala sila ng Assyrian king, no, sa lugar na iyon. At ito yung kanilang gagawin ngayon, no? Nabalitaan nila na muling itinatayo yung templo ni Yahweh. Pero mga kaaway sila. No? Mga kaaway sila ng Judah at saka ng Benjamin. Ano ngayon yung mangyayari? 'Di ba? Ano yung papapasukin mo yung kaaway? 'Di ba, sa plano, sa pagpaplano, sa pagtatayo, 'di ba? Ano kaya yung magiging resulta, 'di ba, ng kanilang pagsasama? Diba? Sabi dito, yun po yung antabayanan natin, no? Ngunit sinabi sa kanila ni Zerubbabel, Josue, at iba pang mga pinuno ng mga angkan, wala kayong karapatang tumulong sa amin para itayo ang templo ng aming Diyos. Gaya ng ipinag-utos ni Haring Ciro ng Persia, kami lamang ang magtatayo nito para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. So, buti na lang, no? At nakita po natin na kahit kinausap po nila itong si Zerubbabel, no? Pero oo nga naman, 'di ba? Ano naman yung ninyo? Hindi sinabi na, sige, welcome. Minsan yung church, 'di ba? Kaya sila nadadali minsan, 'di ba? Dahil papasok sila ng papasok. At kung sino yung kanilang welcome sila ng welcome. 'Di ba, doon po sa mga dumarating without even alam mo yun, yung knowing, 'di ba, yung background, 'di ba, ng mga
tao po na ito. Dito makikita po natin na binanggit na mga kaaway ito, at nakita po natin na sabi, wala kayong karapatan na tumulong sa amin, 'di ba, sa pagtatayo ng templo ni Yahweh, gaya ng ipinag-utos ni Haring Ciro ng Persya. At dahil doon, verse 4, dahil dito ginulo at tinakot ng mga dati nang naninirahan sa lupaing iyon ang mga Hudyo upang hindi makapagtrabaho ang mga ito, mga panggulo lang talaga, yung identity, 'di ba, ng mga tao po na ito, so kailangan talaga ng masusing masusing investigasyon, 'di ba, sa mga tao. Hindi masama po yung magtanong, 'di ba? Hindi masama magtanong ano ba yung mga ginagawa. Hindi masamang maging mausisa, 'di ba? Sa kung sino yung wini-welcome, 'di ba, natin, kasi baka mamaya itong mga tao po na ito magdadala lang talaga sila, 'di ba, ng kaguluhan. Hindi sa lahat ng mga nagsasabing mga Kristiyano po sila totoong mga mananampalataya. 'Di ba? Makikita at makikita lang talaga natin sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. At yung mga gawa na 'yon, 'di ba, ay makikita sa kung papaano po nila, 'di ba, isinasabuhay yung kanilang buhay. Kaya maganda yung nagtatanong. 'Di ba? Kahit sabihin po nila na makulit yan magtanong, grabe yan magtanong, 'di ba? Naka-encounter na po ba kayo ng mga ganon na talagang tinatanong yung lahat? Iglesia ito ng Panginoon 'di ba? Templo ito ng Lord 'di ba? Maganda rin namang alamin yung faith ng tao po na yon, kung ano yung kanyang ginagawa. Kasi one time, 'di ba, merong bumisita po sa atin na talagang grabing mag-worship sa God, 'di ba? Yung parang alam mo yon, yung talagang napaka spiritual, 'di ba, yung mga ganon. Pero may instance na tinanong siya ng isang kasama din natin, tapos bigla na lang siyang nagalit. 'Di ba? Bigla na lang siyang nagalit, tapos kung ano na yung mga lumabas, 'di ba, doon po sa kanyang bibig, Hindi kasi po pwedeng itago ng kahit na sino man, 'di ba? Yung tunay niyang pagkakakilanlan, 'di ba? Kapag tinanong natin siya ng tinanong, lalong-lalo na pagdating doon po sa kanyang sinasabing pananampalataya at doon sa kanyang ginagawa. Hindi pwedeng maghiwalay yun Ano yung pananampalataya niya at ano yung kanyang ginagawa. Kung tatanungin tayo, 'di ba? Ano yung pinaniniwalaan mo, 'di ba? At ano yung iyong ginagawa? Kasi maraming mga naniniwala lang pero hindi natin nakikita, 'di ba, yung kanilang ginagawa, Wala silang ginagawa, wala silang fruits, Wala silang works na nakikita. Naniniwala ako na si God, yung ganito. Anong ginagawa mo? Are you having Bible studies? Diba? Are you having this? Ano yung mga ginagawa mo sa pagdating sa weekdays? Anong ginagawa mo pag Sabado? Anong ginagawa mo pag Linggo? Diba? Saan nagsisirculate? Diba yung buhay mo? So laging konektado ito sa kung ano yung pinaniniwalaan at pinanampalatayanan, 'di ba, ng isang tao. So sabi dito, may sinuhulan din silang mga opisyal ng pamahalaan ng Persya upang kumilos laban sa mga Hudyo at sirain ang plano ng mga ito. Grabe yung rejection na ginawa. Yung response ng mga Hudyo na ito, 'di ba? Kasi gusto nilang sumama So kung ganito yung kanilang ginagawa na, 'di ba, sa kapanahonan na ito, how much more the trouble that they will do kung sila kasama na doon sa pagpaplano. 'Di ba? Ano kayang mangyayari, 'di ba? Kapag kasama mo yung mga ganitong mga klase ng tao na wala nang ginawa, 'di ba, kung hindi guluhin yung plano.
So, importante, kapag nagpaplano, mga kapatid, you are in the same mind, di ba? You are in the same will, ganon, para maging maayos, di ba, yung kalalabasan, no? So, grabe na yung ginawa nila kung ngayon pa lang na hindi po sila nakasama. Grabe naman kasi nireject tayo ng mga Hudyo, hindi po pwede to. 'Di ba? Kailangan nating gumawa, 'di ba? Parang masira sila. Yun talaga yung purpose nila. Kasi una pa lang pinakita sa atin na mga kaaway sila. No? Mga kaaway sila. Sabi ito, ginawa nila ito mula noong panahong si Ciro pa ang emperador ng Persya hanggang sa panahon ng paghahari ni Dario. So ang tagal ng kanilang ginawang pananakot, panggugulo, 'di ba, sa mga Hudyo. And one thing na makikita po natin dito, when you decided, 'di ba, to serve the Lord, when you decided na kapag nag-decide ka na maglingkod, 'di ba, sa Panginoon, ayusin yung buhay mo, itama yung buhay mo, 'di ba? Itama yung ginagawa mo. Marami pong mga katulad nito, 'di ba, na persecution or problema or kaaway, 'di ba, na dumating. And mapalad ka kapag yung mga tao na ito na magda-down sa iyo, 'di ba? Hindi maniniwala sa iyo is from the outside. Pero napakasaklap or napakasakit kapag mismong within your family, 'di ba, ay sila po yung mga sisira sa plano mo, sisira sa magandang magandang ninanais mo, 'di ba? Gusto mong iayos yung buhay mo. Ang dami siguro mga New Year's resolutions, 'di ba, yung mga nangyari ngayong araw na ito, 'di ba? O magmula pa kagabi. So what are we going to do for this year 2025? No? At siguro yan po yung ating i-share ngayon. Maganda siguro yun, no, na ano yung ginawa ng Lord sa buhay mo sa nakalipas na taong 2024 at ano naman ang ninanais mo para sa year 2025. No, na makita po natin dito, 'di ba, na may mga persecutions man, pero as they go on, kahit nagtagal po sila, 'di ba, in dealing with all these kinds of troubles na ginawa ng mga taong ayaw talaga, 'di ba, sa Panginoon, may mga tao na tumayo, 'di ba, upang i-lead po sila at matapos po nila, 'di ba, yung project nila project nila sa Lord. At yun po, mga kapatid, yung ating lesson. Ita-type ko na lang po yung ating question. Erev tov po sa bawat isa.